Matapos magpasalamat ang propesor kay Ronan, agad siyang nagtungo upang gawin ang kanyang ika-144 na eksperimento. Gamit ang mana na hiningi niya kay Ronan na nagmula kay Sarante at ang essence blood na ibinigay ni Ronan, natapos niya ang kanyang eksperimento. Dahil na rin sa pagiging komplikado ng eksperimento, mangangailangan ito ng oras bago nila malaman ang resulta. Ngunit ang lahat ng paghihintay na iyon ay baliwala sa propesor, dahil ang eksperimentong ito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa at lakas para magpatuloy na mabuhay. Habang nag-aantay ang dalawa, biglang naalala ng propesor ang isang bagay na nakalimutan niyang sabihin kanina, tungkol ito sa napansin niyang pagbabago kay Ronan simula noong huli silang nagkita. Sinabi niya na ang misteryosong kapangyarihan na tumutulong na tanggalin ang sumpa sa katawan ni Ronan ay mas lalong lumakas kumpara noong huli silang nagkita. Kaya tinanong niya kung may espesyal na nangyari noong mga oras na nakipaglaban siya sa grupo ng Bloodhook. Sinabi naman ni Ronan na tama siya, at masasabi pa nga niyang sinwerte siya noong mga oras na iyon. Matapos niyang makipaglaban sa kanila, natagpuan niya mula sa lugar na inatake ng isa sa mga bampira ang isang kapareho ng bato na sinasamba noon ni Sarante. Sa sandaling iyon, sinabi ni Ronan na iniisip niya kung bakit pamilyar ang enerhiya, at sinabi pa nga niya na tama siya sa kanyang hinala. Hindi rin niya inaasahan na sa ganitong klasing lugar niya matatagpuan ang ganitong klasing relic ng Diyos ni Sarante, na si Siniel. Kasunod nito, sinimulan niyang lapitan ang malaking bato na nag-uumapaw sa enerhiya. Inisip din niya na dahil sa nakatago ito ng mabuti, malamang na hindi rin alam ng mga Bloodhooks na nandito ito. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung isa ba ito sa mga abandoned shrine ng Diyos na si Siniel. Ngunit habang iniisip pa niya ito, biglang nagliwanag ng husto ang bato, na ikinagulat ni Ronan. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ang liwanag na ito ay nagsimulang pumasok sa kanyang katawan, kaya naisip niya na ang naipong kapangyarihan sa relic na ito ay nagsimulang pumasok sa kanyang katawan, kaya iyon ang naging dahilan ng malaking pagbabago sa kanyang kapangyarihan. Matapos niyang sabihin ito sa propesor, sinabi ni Ronan na bagamat hindi niya alam ang eksaktong nangyari, masasabi lamang niya na talagang napakaswerte niya. Dahil sa enerhiya na yon na patuloy na lumalakas, ang kanyang mana meridians ay mas lalong lumaki, at bagamat kailangan pa itong ayusin, magagawa na niyang makagamit ng mana ng higit sa kanyang inaasahan. Nagulat naman si Ronan sa sinabi niyang ito, dahil hindi niya inaasahan ang epekto na ito. Habang nagugulat pa siya, sinabi ng propesor na hindi na kailangan pang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga bagay na ito, dahil siya mismo ay mararamdaman na ang mga sinasabi ni Ronan. Sinabi naman ni Ronan na tama siya, dahil nararamdaman nga niya ang pagbabago sa kanyang mana na higit na mas malakas kumpara sa dati niyang nagagamit. Kaya sa pagsasaisip nito, tinanong niya ang kanyang sarili kung dahil ba sa kapangyarihang ito ay makakagamit na siya ng sword key, at hindi isang imitasyon lamang nito. Makalipas ang 4 na araw, sa lungsod ng Marbas, makikita ang mga taong abala sa pag-impake ng kanilang gamit para makaalis sa lugar na ito, at ang mga imperial soldiers na armado ng kanilang mga sandata. Kasunod nito, makikita rin na dumating na sa lugar ang grupo ni Ronan kasama sina Shulipin at Asel. Sinabi ni Ronan na marahil ay tama nga si Shulipin na may dumating nga dito na mga wyvern, dahil sa mga nangyayari sa lugar na ito. Ang rason pala ng pagpunta ni Ronan sa kanyang hometown na matatagpuan sa Rumaira Mountains, 4 na araw bago ang nakatakdang petsa ng paglipat ng kanyang kapatid na si Eril, ay dahil nakatanggap siya ng hindi inaasahang balita mula kay Shulipin. Ang mga halimaw na matatagpuan sa bundok ng Rumaira ay bigla na lamang nawala sa kanilang mga pag-isip at nagsimulang atakihin ang bayan sa hindi pa nalalamang dahilan. Sa kabutihang palad, hindi pa naaabot ng pinsala ang lugar na tinitirhan ng kanyang kapatid. Sinabi ni Shulipin na nagpadala na agad siya ng mga knights sa lugar na kinaroroonan ng kanyang kapatid para siguraduhin ang kanyang kaligtasan.
Ngunit sinabi rin niya kay Ronan na hindi pa yon sapat para makampante sila, dahil nitong umaga lamang, nakita ng ilang mga tao doon ang grupo ng mga wyvern na lumilipad sa itaas ng kabundukan. Nagulat si Ronan matapos marinig ang impormasyong ito, dahil alam niyang ang mga halimaw na ito ay may kakayahang lumipad at nagtataglay ng nakamamatay na mga lason sa kanilang mga pangil at mga kuko. Dahil dito, kahit ang mga pinakamatataas na mercenaries ay natatakot sa mga halimaw na ito. Sinabi naman ni Shulipin na kung isang grupo ng mga halimaw na ito ang nagpunta doon, hindi sila makakasigurado sa kaligtasan ni Eril. Dahil sa mga sinabi ni Shulipin, nagpasya silang mas agahan ang araw ng paglipat ng tirahan ng kanyang kapatid. Habang naglalakbay, galit na sinabi ni Shulipin na hindi niya mapapatawad ang mga halimaw na iyon dahil ginugulo nila ang araw ng paglipat ni Eril na masusi nilang pinaghandaan. Nagbanta pa nga siya na kapag natapos na nilang ihatid si Eril sa kanyang bagong tirahan, babalikan niya ang mga ito at tatapusin silang lahat, pati na ang mga halimaw na matatagpuan sa kabundukang iyon. Hindi naging komportable si Ronan habang pinakikinggan ang lahat ng ito dahil ang kanyang minamahal na kapatid ay tila mapupunta sa isang psychopath na ito. Kaya dahil dito, sinabihan niya si Shulipin na tumigil na sa kanyang pagsasalita ng mag-isa dahil maghihiwa-hiwalay na sila dito. Sinabi pa niya na mauna na siya upang magbigay ng mga utos sa kanilang knights na ipinadala doon, habang sila ni Asel naman ay susunod na lamang. Nagtaka si Shulipin sa ideya niyang ito kaya tinanong niya kung ano ang dahilan nito. Sinabi naman ni Ronan na kailangan pa niyang mag-imbestiga sa lugar dahil mayroon siyang masamang nararamdaman tungkol dito. Ngunit bago pa sila maghiwalay, galit na sinabihan ni Ronan si Shulipin na huwag niyang tatangkaing diskartehan ang kanyang kapatid habang wala siya doon. Kung malaman niyang ginawa niya yon, titiyakin niyang mamamatay siya. Nagulat si Shulipin sa sinabi ni Ronan at sinagot na huwag magsalita ng kung ano-ano sa isang knight ng Brangsha family. Ngunit sa loob-loob ni Shulipin, tila yun nga ang kanyang binabalak gawin. Kaya sinabi niya kay Ronan na dahil mayroon pa siyang kailangang imbestigahan, wala na siyang magagawa doon. Sinabi niya na mauuna na siyang pumunta kay Eril dahil ang seguridad niya ang pinakamahalaga. Habang tinitingnan siya ng masama ni Ronan, agad niyang pinatakbo ang kanyang kabayo at sinabi na mauuna na siya sa kanila. Matapos makita ang kilos ni Shulipin, napailing na lang si Ronan, iniisip na talagang patay na patay ang lalaking ito sa kanyang kapatid. Habang iniisip niya ito, tinanong siya ni Asel kung ano ang nararamdaman niyang hindi maganda sa lugar na ito. Ipinaliwanag ni Ronan na ang mga halimaw dito ay karaniwang namumuhay ng mapayapa, pero ngayon ay bigla na lang naging mabangis ang mga ito. Ang paglitaw ng malalaking halimaw ay talagang kakaiba. Sinabi niya na ang pattern na ito ay pamilyar na sa kanila dahil katulad ng nangyari sa lugar ng mga blacksmith at sa bundok na kinaroroonan ni Sarante, ganito rin ang mga naging senyales at mga pangyayari. Sa kanyang palagay, ang may kagagawa ng lahat ng ito ay ang grupo ng mga bastardo. Matapos marinig ito, napagtanto ni Asel na ang tinutukoy ni Ronan ay ang grupo ng Nebula Glacier. Sinabi naman ni Ronan na bagamat hindi pa kumpirmado, iyon ang kanyang hinala. Kaya sinabi niya na kailangan nilang imbestigahan ang lugar na ito para malaman ang totoong dahilan ng mga kaganapang ito. Habang naglalakbay sila, naisip ni Ronan na dahil hindi na gumagana ang pagsasabi ng pangalan ng itinuturing nilang Diyos na si Ahayute para malaman kung miyembro ba ang isang tao ng organisasyong ito, ang tanging makakakita na lamang ng palatandaan kung miyembro sila ay siya na lamang, dahil siya lang ang nakakakita ng kanilang special mana. Samantala, sa kabilang panig ng kagubatan, makikita ang grupo ng mga halimaw na naglalakad. Sa balikat ng isa sa mga halimaw, may isang lalaki. Sinabi nito na nagawa na nilang paslangin ang lahat ng mga halimaw sa area na ito, pero tila hindi pa rin ito kontento. Kung hindi dahil sa utos ng kanilang Lord Barons, ipinataw na niya sana ang parusang kamatayan sa mga non-believers sa lugar na ito.
Ngunit isinantabi niya ang ideyang ito dahil ang utos ay nagmula mismo sa isa sa mga bago nilang executive, kaya wala na siyang magagawa. Habang iniisip niya ito, biglang natigilan ang mga halimaw na kasama niya at nagsimulang manginig sa takot. Nagtaka ang lalaki at napatanong kung ano ang nangyayari sa mga halimaw dahil parang bigla silang natakot sa isang bagay. Naisip niya na imposible itong mangyari dahil hindi dapat sila makaramdam ng kahit anong emosyon habang nasa brainwash state. Ngunit habang iniisip pa niya ito, nanatiling nakatitig sa isang direksyon ang mga halimaw. Mula sa lugar na kanilang tinitingnan, lumabas ang anyo ng tila isang demi-human. Habang tinitingnan niya ito, bigla itong naglabas ng nakakatakot na killing intent na agad na nagpaatras sa mga halimaw. Dahil dito, nagsimulang pagpawisan ng husto ang lalaki, dahil nakilala niya ang malaking sandata na dala ng demi-human at ang mga bahagi ng katawan nito na parang nababalot ng kadiliman. Hindi siya makapaniwala sa nakikita at iniisip kung ano ang ginagawa ng nilalang na ito dito. Habang sinusubukan niyang intindihin ang nangyayari, biglang nagsalita ang misteryosong nilalang, sinabing doon pala sila nagtatago. Nang marinig ito, napuno ng takot ang lalaki, pero bago pa siya makapagtanong, napunta na sa harapan niya ang nilalang at sa sandaling iyon, agad niyang napugutan ng ulo ang lalaki. Matapos bumaba mula sa pagtalon, hawak na ng nilalang ang ulo ng lalaki na may gulat na ekspresyon at hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya. Kasunod nito, tuluyan na niyang dinurog ang ulo ng lalaki, dahilan upang mawala ang pagkakontrol sa mga halimaw. Pagkatapos nito, nagpakawala ng malakas na atake ang nilalang patungo sa mga halimaw, dahilan upang magkaputol-putol ang kanilang mga katawan. Nang matapos ito, nagsimulang magbagsakan ang mga wala ng buhay na mga halimaw, at ang natira na lamang na nakatayo sa lugar na iyon ay ang misteryosong nilalang. Pagkatapos, sinabi niya na ang mga nilalang na sobrang natatakot at hindi magawang magpakita ng kanilang mga sarili ay sisimulan na niyang hantingin. Ang nilalang pala na ito ay isa sa mga Sword Saint at may pangalang Jay Paturgong.